according to Elizabeth Zimmerman, skin and bones. According naman to VP Sara, yun daw isang braso niya, dalawang braso na. Meron pa tayong ibang balita actually, yung mga patutsyada ni VP Sara sa Hague. Marami naman siya binitawan doon. Oo, na ito daw gobyerno natin kayang magpadala ng mga Pilipino sa Hague para tumistigo gamit ang pera ng taong bayan, pero wala silang pera para gamitin dito sa mga nasa Israel at Iran, mga naiipit na mga Pilipino. Oo. At dito rin sa kanyang interview, nabanggit din niya, kasi sinabi ni Pangulong Marcos na tatama na ang politika, magtrabaho. Ang sagot ni VP Sara is, tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Baka, bago ka magsalita niyan, tingnan mo muna yung sarili mo sa salamin. Ano man sasabi mo dyan, Coach Oli? Wala nang naniniwala doon sa sinasabi. Ewan ko pero kahina naman talaga ng utak mo kung maniwala ka doon. Siguro sila mismo, even yung mga senador, congressman, secretary, alam na lang nila to puro politika na itong nangyayari. Yung impeachment, again, it's very obvious that it's political. Yung pagpapadala kay Tatay Digong, very political yan dahil gumagana ang hustisya natin dito. Kaya nga pinabalik nila si Tevez dahil gusto nila dito, pilit nilang pinababalik si Atty. Roque dito. So, ibig sabihin, gumagana hustisya rito. Pagdating naman kay PRRD, dinala doon. Bakit? Para yung influence ng Duterte mabawasan. Kaya lang nagba-backfire, lalong lumalakas ang Duterte. Kaya nga may nag-message sa akin na mananalo, ito ang question niya exactly. Mananalo kaya sila Lenny sa 2028? Paano kung hindi mapauwi ni VP Sara si PRRD? Yun ang question sa akin. All the more, sabi ko. Kasi galit na yung taong bayan Kung hindi talaga at may masamang nangyari, wag naman sana. Pero kung talagang nangangayayat na si PRRD at may masamang mangyari, lalong Speaking of that, skin and bones na daw. According to Elizabeth Zimmerman, skin and bones. According naman to VP Sara, yun daw isang braso niya, dalawang braso na ni Pangulong Duterte. Delikado yan, Boss Dada. Kasi para sa may edad, ang tinatamaan talaga, ang talagang nababawasan dyan, muscle. Paano mo nalaman? May Hindi, makikita mo yan. Pagka talagang nababawasan na yung muscle, Dumadami pa naman. pwede pa. Okay. Dyan na nanghihina yung tao, dyan nadadapa, dyan nadudulas. Pag nadulas yan, tuloy-tuloy na. Kaya nga, lagi ko suggestions, given sa sa father namin, tuloy-tuloy yung exercise. Para yung muscle, kasi normal sa tumatanda, talagang lumiliit ang muscle, manghihina. Tama yung pala ni Claire Castro. Nasabi niya, exercise lang yan. Oo, kaya lang, ang effect nito, ang talagang critical sa may edad, yung stress, yan ang killer. Alam naman natin si Tatay Digong, hindi naman mahilig sa tao yan. So, Sanayan sa nakakwentuhan. sociable person yan, oo. Kaya Tapos, maganda yung ngayon na ginawa na at least kahit paano 4 times a week yung dalaw. So, 4 times a week siyang may makakausap. hindi, dapat Kailan ka ba dadalaw? Ha? Kailan ka ba dadalaw? Malapit na. Antayin nyo lang. Kung hindi po pwedeng dalaw lang, Boss Dada. Inagawa pa yung aeroplano. Nasasakyan namin papunta dyan. Dapat may patulugin doon. Ayun na nga, conjugal visit, no? Oo, hindi. Hindi, problema, mag-away-away, hindi mo pwede. Halimbawa, doon ka, pumunta ka, patulugin ka ron. At least, magdamag, alam mo na, mahilig. Hindi, na experience. Kailan ba may matindi Pag sinabi dyan? mong conjugal, asawa dapat yun. Wag na yung ganun-ganun. Hindi pwede, hindi na conjugal visit yun. Ano na yun? Pero may matindi akong pasabog dyan. Ay, ano. Yung tungkol dyan sa healthy na yan. Nako, bukas. Nasa video ko yan. Abangan ninyo, may pasabog tayo dyan tungkol sa video ko. Tungkol dyan sa gamot healthy. Nako, bukas na lang. Pero, Banat Bay, nakakabayo na. Sabi ni Inday Sara kasi, si Pangulong Duterte daw, wala na dun sa infirmary. Infirmary, yung clinic. So, nandun daw siya sa regular na kulungan. Kung nandun ka, mag-isa ka dun.
Kung mag-isa ka doon, hindi ka natututukan 24 oras. Hindi katulad nung Pero may ibig sabihin kasi niyan. na nando doon sa video mo. Oo, na pinaliwanag ko sa video ko. Kung bakit ganon. Bukas na lang. Bukas na lang, bukas na lang. Paano rin yung 7 a.m. Yan, lalabas sa video ko yan. Kung bakit ganon ang nangyayari at aking opinion tungkol sa mga bakit ngayon, kahit payat daw, healthier. Kahit payat, healthier. Yan ang sinabi eh. Kahit payat, healthier. Well, actually, sabi nung ni Inday Sara na Pero wala iba siyang iniinom na gamot. Kaya nga. Iba yung skin and bone. I mean, sa matanda medyo... Sa 80 years old, delikado parang- yun. Hindi. Alam mo, normal naman yun na maging skin and bone ka na pag ganun ka na ng edad. Kasi nga, kinakain na yung muscle mo. Pero yung state of mind, pwedeng healthier ka eh. Kasi sa Pilipinas, mali ang konsepto natin eh. Pag malusog, healthy. Mataba. Oo. Malusog na, healthy pa eh. Pag malusog, mataba. Oo, Ganun. malusog, mataba. Yung malusog, hindi, pag sinabi mo malusog. Healthy, mataba. Oo. Ganun. Ganon sa atin eh. Hindi ganon. Hindi ganon ang tunay na science eh. Sabi talaga, mas mas slim, walang fats, yun ang tunay na mas healthy. At saka syempre, ang makaka-define yan, yung taong bumibisita. Pareho sila ng tono ni Ma'am Elizabeth at saka si BP Parang Sara. masaya sila eh, no? Na mas healthy siya ngayon. Bakit? Sa video ko bukas, nandun yan. Parang alam ko na. Ano? Ano na natin yung video nito? I-debunk na natin ngayon pa lang. Hindi pwede dito eh. Pero 80 years old kasi nakakatakot. kung And then, pumayat totoo ka naman. na. Iba, tama Kasi yung Banat sinasabi Bay, ni Bay. pag pumayat ka, ibig sabihin, malnourished ka. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Pansinin nyo ha, tingnan nyo. Hindi ba kayo lagi sinasabihan? Ako, may lagi nagsasabi sa akin ng ganito. Hindi ko na lang papangalanan si Mocha. Pakasabihin niya, di ba? Di ba? Lagi niya sinasabi sa akin niya, bakit lagi kami sakit? Pero yung mga, yung mga... Payatot, yung mga nasa kalsada. Sa kalsada, hindi sila nagkakasakit. May punto siya dun eh. Nung panahon namin, natin, yung mga matatanda na. Ay, kayo. Yung Kayo. panahon natin. Kasi nung panahon natin, mas hindi sila kumakain, di ba? Kasi nga wala ngang pera. Tayo na medyo iba yung konsepto sa atin eh. Pag malusog na bata, yung mataba, yun ang malusog. Yun ang healthy, di ba? Pag mataba, yun ang cute-cute mo, ang healthy mo, ganun. Mali yun, konsepto na yun. Kaya pansinin nyo yung mga kaedad natin na parehong payat, na hindi umiinom hindi nag-a-addict. Iba yung kapayatan yun. Yung mga ganun, sila ang healthy, hindi nagkakasakit. Kasi nga, hindi diabetic, healthy. As a matter of fact, isang halimbawa niyan, yung lelang namin. Ang payat-payat nun. Sobrang Pero, payat na yun. buhay. Pero inabot ng almost 100. Healthy. Bakit? Payat siya. Sobrang payat hanggang pagtanda. So, ano na lang talaga yun? Yung nakalaylay na nga yung sobrang buto-buto na yun. Pero bakit siya mas healthy kesa doon sa mga kamag-anak namin na malaki? Hindi kasi din mahilig yun sa gamot, inom ng inom. Dahil ang hilig lang nun, puro gulay-gulay. Dahil nga minsan, remember, ang gamot, hindi lahat ng gamot nakakagaling. Hindi particular na may gamot ka, gagaling ka. Diyan naman sang-ayon ako dyan. Kasi nga, yung iba, sinosobrahan. At tingnan nyo, lahat ng gamot, meron niyang Side effects. side effects. Bakit nakasulat? Hindi na natin binabasa yun eh. Kasi nga, ang gamot, merong side effects masama. Ang tinitingnan lang natin yung kabutihang na idudulot ng gamot. So, ang nangyayari, inom tayo ng inom. Nakakapayat to. Inom ako. Diba? Example na nga lang yan, yung gamot ko sa diabetes, nakakapayat yun. Ba't di ka uminom na madami? Pero ang daming side effects nun. So, si Pangulong Duterte, dahil na-win off Parang na di siya. mo naman alam. Na-win off na siya sa gamot. Dahil nga, wala na daw siya halos tinitake ngayon. Yung kanyang maintenance na lang. At iba rin sa Amerika, sa US. Mas naging healthy siya dahil doon. Sa Pilipinas, iba. Sa Pilipinas, madaling kumuha ng gamot. Sa matter of pakita mo lang sa cellphone mo yung prescription, di ba? Pakita mo dyan, lipat ka ng
Drugstore, pakita mo na naman doon, tapos lipat ka na naman. Sa ibang bansa, hindi eh. Kinukuha talaga. So, hindi ka pwede ma-overdose. Oo. O, yun. Panoorin nyo na lang. Ako, parang mukhang maganda nga yung vlog ni Banat Bay bukas, ha? O, hindi, madami kasing nalungkot na mga kababayan natin dahil doon sa balitang nangayayat. Kaya nga ako kanina, nag-post ako, parang pinulsuhan ko. Kapag may nangyari masama kay Pangulong Duterte sa dahig, ano ang gagawin mo? O, kaya nga nagganon ako kanina. It's because even ako, nag-aalala din ako na an 80-year-old na lolo, is it a sign of deteriorating health? Although wala namang sinabi si Inday Sara na nagdi-deteriorate yung health niya. Ang sinasabi pa nga ni Inday Sara is it's just skin and bones, but he's sharper and okay naman daw siya. Wala siyang nararamdaman. Sabi. Ang kikita kong critical dyan, yung biglaang payat. Yan ang delikado. Yung hindi ka naman nagda-diet, tas biglang Siya kasi pumayat. hindi kumakain. Kaya siya bumiglang payat. Pero palagay ko diet si PRRD sa kausap. Alam natin yan, sociable person yan. Kaya sabi ko, kung punta ka ron, tabihan mo lang yan, magdamag, magkwentuhan kayo, biglang tataba. Yan. Wala na. Wala nang pwedeng tumabi sa kanya, nasiraan na lahat. Ay! May camera doon. Nagulat ako. pero advisable yung intermittent. Yan, ako, yan ginagawa ko. Kaya ayoko ng gamot. Ayoko ng gamot sa high May blood. naaral nga ako Intermittent lang. Sabi, get Meron well. naman. Oo, get well. Basta gagaling ka daw. 7 days. Fasting. 7 days fasting? Hindi. Nung una. Sa pagkain lang, sa tubig pwede, no? Oo. Pero kung iisipin mo. Okay, alam mo, ang expert sa fasting, si MJ Mondear. Diyan tayo magtanong kasi Hindi makita mo si kasi MJ kung Mondear, iisipin mo, maganda katawan niya eh. if it is bad, why would the scripture says fasting? 40 days pa, no? Oo. Ay, 40 Kung if it is bad, remember, Fasting lang naman, hindi ka naman hindi kakain. hindi isipin mo to, sinong gumawa ng katawan ng tao? Diyos. Oh. Bakit sinabi ng Diyos mag-fast? Gusto kang pahirapan? Hindi. Aside from the spiritual, ibig sabihin lang nun, kaya ng katawan mo. Ibinigay ko sa iyo yan eh. So, pinag-fast kita, para mamatay ka? Para ikasama mo? Hindi. It's because of spiritual aspect, plus you can. So, yun ang isang bagay na... Hindi, pati si Jesus Christ, nag-40 days yan. Oo. Nag-40 days. Kaya... Pero alam mo, talaga matindi sa intermittent. Di ba sabi mo nga, si Cathy? Oh, intermittent, ano yun, barateras eh. Oo, intermittent ang pasok. Intermittent barateras.